Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, ikalima ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating monitor sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na may local name na bagyong Henry ay tuluyan ng lumayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po pinahina nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito sa may Palawan. Samantala, dumako naman tayo sa may silangang bahagi ng ating bansa kung saan patuloy pa rin po natin monitor ang super typhoon na may international name na Bagyong Bobby. Kumikilos nga po ito pakanluran at inasan nga po natin pagsapit mamayang hapon at gabi, malandfall na nga po ito dito sa Mariana Islands. Ang taglay pa nga rin po nito ang kategory na super typhoon category. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track, nakapagtala nga po tayo ng lakas na hangin na umabot sa 266 km per hour near the center. Kahapon po yan. Sa kasalukuyan nga po may taglay na nga po itong lakas na hangin na umabot sa 230 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 255 km per hour. Habang kumikilos nga po ito sa bilis na 20 km per hour pakanluran, kung inasan nga po natin mamayang hapon at gabi, malandfall na nga po ito dito sa Mariana Islands. Po huling namataan sa layong 2,740 km silangan po yan ng Visayas. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track, nagbago nga po ng direksyon ang super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa, kung saan inasan nga po natin na maglalandfall nga po ito dito sa may Central Luzon. Especially sa mga lugar ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Fugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Abra, La Union, ang siyang inaasan nga po natin na posibleng daanan ng sentro ng super typhoon Inday. Inaasan natin kung ito ay pumasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, ibibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Inday. At inaasan nga po natin sa pagpasok nga po nito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible nga po tayo magtaas ng wind signal number 1, agaran. Dahil sa malakas na hangin, ang dulot nga po nitong super typhoon na ating monitor na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabase nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng July, makikita nga po natin ang mga nabubuong bagyo sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kikilos nga po ito pahilagang kanluran, kung saan nga po inaasan nga po natin na posible nga pong dumaan dito sa may area ng Babuyang Group of Islands patungong Batanes. Samantala, dahil nga po sa biglang nagbago nga po ng direksyon ang super typhoon na ating monitor, posible na nga po itong dumaan dito sa may Central Luzon o maglalandfall. Yan po yung pangalawang senaryo na ating makita sa pinaka-climatological track sa buwan ng July, kung saan kapag may mga nabubuong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, dito nga po dumadaan ang mga bagyo ng nabubuo. Kaya naman lubos pa rin po natin panagandang ating mga kababayan at maging alerto po tayo sa mga panibagong ulat panahon na aming ilalabas. Dahil asahan nga po natin ang malakas na hangin at mga pag-ulan na dulot nga po nitong super typhoon na ating monitor. Dudulot ito ng pagba at pagbuo ng lupa sa mga bundok na lugar. Kung saan nga po kapag ito ay nasa may silangang bahagi ng ating bansa, ang super typhoon, inaasan nga po natin na papalakasin nga po ito ang hanging habagat na patuloy na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Isa magdudulot ng mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, na lubos na apektado ang ating mga kababayan sa lugar ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu, Sorsogon, Davao Region, Autonomous Region and Muslim Mindanao, including Romblon and Marinduque. Nadulot nga rin po yan ng hanging habagat na papalakasin nga po itong super typhoon na ating monitor na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility habang nasa may silangang bahagi po ito ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago namin namin lalabas upang makapaghanda po tayo sa posible pang pagbabago. Base nga po sa ating pinaka-latest track, papasok nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na may international name na Bobby, kung saan nga po
Kapag ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan naman po natin ito sa lokalin na Bagyong Inday. Ang pangsyam na bagyo na posibleng mabuusot ang 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng July. Kapag ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, posible na nga po tayong magtaas ng wind signal number 1 sa may silangang bahagi ng Visayas and din southern portion ng Luzon, kung saan inasan nga po natin makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan. Kung saan nga po inasan nga po kikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran na inasan natin nalalapit ito dito sa may silangang bahagi ng Visayas and Luzon bago tuluyan maglandfall dito sa may area ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Cugao, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Abra, na inasan nga po natin na magdadala ito ng malakas na hangin at mga pag-ulan kung saan posible nga po magdulot ng malakas na mga pagbaha at pagguho ng lupa sa bundok na lugar. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kabayan at manatiling maging alerto sa mga panibago namin ulat pa na namin lalabas. Ukol nga po dito sa super typhoon na ating minimonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po inasan nga po natin pagsapit ng Miyerkules ay nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung saan nga po papalakasin nga po nito ang hanging habagat na patuloy na umiiral pa rin dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman, asahan nga po natin yan na magdudulot nga po ito ng malakas na hangin at mga pag-ulan kapag ito ay nasa silangang bahagi na ng ating bansa. Kung saan habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran, inasan natin makaranas na ng mga malakas na hangin ang lugar ng Eastern Samar, Northern Samar, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon Province, Laguna, Batangas, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, bago tuluyan maglandfall dito sa may Central Luzon. Kung saan inasan din po natin ng malakas na hangin dito sa may area ng Batanes, Babueng Group of Islands, Apayao, Cagayan Valley Region. Nadulot nga po nitong super typhoon na ating monitor. Lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa pagpasok nga po nitong super typhoon Bobby sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan nga po inasan nga po natin pagsapit Martes ng umaga or gabi o kaya naman Miyerkules, inasan na po natin na nasa loob na nga po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa inasan nga po natin napapalakasin nga po ito ang hangin habagat na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kung saan magdudulot nga po ito ng mga bugso-bugsong hangin na sinasamahan po yan ng mga malakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat na namin lalabas. Buong bahagi nga po ng ating bansa ang ating inasahan na makakaranas ng mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po tayo ng improving weather. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan na dulot nga po itong localized thunderstorm na dulot nga po ng epekto ng hanging easterlies na siyang patuloy na umiral naman dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na nagmumula po yan sa may dagat Pasipiko. Kung saan nagdudulot nga po ito ng maalinsangang panahon na siyang nagdudulot naman ng mga pagbuo ng mga cloud cluster pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, 25 hanggang 33 degrees Celsius, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura dito sa may Legazpi. Samantalang dito naman sa may Tuigaraw, 27 hanggang 37 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 24 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating nasa agwat ang temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, nasan nga po natin makaranas pa rin ng improving weather dito sa may Palawan, kung saan nga po maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Siya magdudulot ng mga biglaang boost ng mga pag-ulan. Kami inasan nga po tayong agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na maabot sa 25 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 26 hanggang 32 degrees Celsius, at para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas,
Inasan nga po natin makaranas pa rin ng improving weather. Nalubos lang natin na pinagahanda ang ating mga kababayan sa mga localized thunderstorm. Kapag ito ay fully developed at natapat sa inyong lugar, asahan nga po ang mga biglaang boost ng mga pag-ulan. Nadulot nga po yan itong hanging easterlies. Siyang patuloy na umiiral dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po nabubuo itong mga cloud cluster pagsapit ng hapon at gabi dahil nga po sa umaga, maalinsangan at mainit na temperatura na ating nararanasan kaya nagkakaroon tayo ng evaporation. Kapag ito ay nabuo at malawakan ay nagdudulot na nga po ito ng mga pag-ulan na ating nga pong inaasahan. Para naman sa magiging anggot ng temperatura dito sa may Tacloban, 25 hanggang 33 degrees Celsius, 25 hanggang 33 degrees Celsius, samantalang dito naman sa may Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius, samantalang dito naman sa may Mindanao, inasan nga po natin makaranas pa rin ng mainit at temperatura ng ating mga kababayan sa buong bahagi ng Mindanao. Na mayroon din po tayong inasahan ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, mas mainam na maging alerto at updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulit na namin lalabas. At kung sakaling kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala lamang ng panagalamang sa mga biglaang boost ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kaputi. Na may inasang agad ang temperatura dito sa may Davao na umaabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 25 hanggang 31 degrees Celsius, samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa angkot ng temperatura. At para naman sa maging lagi ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong bibay ng ating seaboard, kung saan slight to moderate po ang ating mga pag-alon na ating inaasahan. Kaya naman malaya pa rin makapaglalag ng ating mga kababayan mga isda kahit anong baybay ng ating bansa. Ngunit lubos po natin pinag-iingat at pinaghahanda sa mga susunod na araw. Inaasahan nga po natin sa may silangang bahagi ng ating seaboard na magtataas na nga po ng posibleng gale warning dahil nga po sa pagpasok po itong super typhoon na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ating makita nga po na malakas na nga po ang mga pag-alon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na dala nga po nitong super typhoon Bobby. Nga po kapag ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility, inasahan nga po natin na ang malakas na alon o mataas na mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman mapanganib na pong pumalaot dito sa misilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon yung araw ng linggo, 5 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulit ilalabas. Ukol nga po dito sa masamang panahon na nabuo dito sa masilangang bahagi ng ating bansa, kung saan isa na nga po itong super typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 230 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman ito na umabot sa 255 km per hour. Nalubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil sa inaasahan natin na magdudulot ito ng mga malakas na hangin at mga pag-ulan. Mapanganib nga po sa ating mga kababayan na nasa mababang lugar at sa mga bundok na lugar dahil nga po sa malakas na hangin at mga pag-ulan na ating inaasahan. Maraming salamat at sana ligtas po tayo sa pagdaan itong super typhoon nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ingat and God bless us all.